What's up mga ka-Chicks Maxter? Pag-uusapan natin tungkol sa gobyerno na naman. Nako. Alam mo mga ka-Chicks Maxter, ngayon nga na administrasyon is parang hindi natin nararamdaman yung administrasyong Marcos ngayon, di ba? Hindi katulad dati nung panahon pa ni Duterte na feel talaga natin ang pagbabago. Ito, hindi ako abogado, wala akong alam sa law o ano pa man. Kasi isa lang akong hamak na OFW dito nga sa Middle East. So pansin ko lang, nung administrasyon ni Duterte, marami talaga ang pagbabago. Alam ko marami mag-ano nun, mga anti-Duterte na mga natamaan dati ng mga tukhang-tukhang. Yun yung mga anti-Duterte. Yung mga nasalanta, yung mga illegal nilang negosyo. Pero noon, nung si Duterte pa yung naging presidente, marami talaga ang nagbago. Bukod sa naging na-minimize na yung mga krimen, yung mga pangre-rape, yung mga paggamit ng mga illegal na droga, yung mga lutang, na-minimize na yun dahil sa tukhang. Ngayon, parang bumabalik na naman sila. Dati ramdam na ramdam natin nung kay Duterte yung safety net natin, di ba? Pag may mga krimen na katulad ng pangre-rape, ganun, pang-aabuso, bukas sa bukas makikita mo na lang na nang agaw ng baril sa pulis at namatay. Which is, wala namang problema yun kasi justice is served. Tama lang doon kung totoo man ng rape yun, totoo man nagkasala yun, tama lang yun na nangyari sa kanya. Kasi, yun, justice is served, di ba? Kaysa pakainin pa natin na sa kulungan ng mga taxes natin. So, ramdam na ramdam mo talaga yung pagbabago kay Duterte. Ang Manila Bay, gumanda. Nabawasan yung mga yung mga basura, medyo na-minimize na rin. Ang pinakamaganda pa niya na naidulo talaga ng administrasyon Duterte dati is yung mga passport at saka yung ibang mga license katulad ng driver's license, passport is umabot na ng 10 years ang expiration date. Unlike sa mga nakaraang administration, 5 years magre-renew ka na naman. Pero kay Duterte pinabot niya ng 10 years, which is very very good naman. Plus, ito pa, sa mga dyan nag-aaral, di ba? Dati hirap na hirap tayo dahil sa tuition fee. Hindi, yung mga mahirap, anak mahirap makatapos, mahirap na nga, mahirap pa rin. Nung naging si Duterte na, naging free tuition na. Di ba yung mga anak na mahirap, problemahin na nila yung allowance nila at yung mga ibang project sa school. Lalo-lalo na yung mga college. Nakakapag-aral na sila ng nakakapagtapos na. Sabihin na natin wala silang trabaho nung nakatapos sila, but at least nakakuha sila ng degree. At nagkaroon sila, nakinabang sila sa free tuition sa mga state universities. Ito pa yung mga, iba pa is may allowance, di ba? Every 6 months, may allowance na 20,000. So yun yung iba yun yung mga talaga, magandang naidulot ng administrasyon Duterte na minimize yung krimen, gumanda yung Pilipinas, ramdam natin ang pagkakaroon ng pagbabago. Yung mga inakala natin gumagamit ng illegal na droga, or yung mga alam natin gumagamit is natukhang tapos biglang tumigil na. Yung matigas ang ulo is naipakulong. At hindi lang yun, nalaman din natin na sa loob ng kulungan may pagawaan ng droga. At sa mga nakaupo nga sa gobyerno ay mayroong taga-protekta sila. So yun, naramdaman natin yung pagbabago. Pero ngayong administrasyon na to, para sa aming mga OFW, ang naitulong lang sana disclaimer lang to, naitulong lang na alam ko sa administrasyong Marcos ay yung pagtaas ng palitan. Kasi nung administrasyon Duterte talaga mababa. Pero ngayon medyo tumaas, 14 ang 1 real is 14 pesos sa pera sa Pinas. Minsan 50 yung nag-abot ng ganun. Yun ang naitulong sa aming mga OFW. Pero ito pa, ngayong administrasyon na to, imbis na mag-focus sila sa problema ng bansa, sa mga mamamayan, sa mga nangyayari na naman na bumabalik na naman ang droga, bumabalik na naman ang mga kriminal, bumabalik na naman ang rapist. Hindi sila nakafocus doon, ang administrasyon ito. Nakafocus sila kung paano pabagsakin ang mga Duterte, kung paano sisirain. Kasi nga alam ng kasalukuyang administrasyon na kung sakasakali mang bumalik ang isa sa mga anak ni Duterte, ay pipiliin nyo ng mga taong bayan ulit ang isang Duterte. Kaya ngayon, nagpo-focus sila kung paano pababagsakin ang isa sa mga anak ni Duterte. Number 1 na dyan ay ang VP na si Inday Sara. Kumbaga, nakitaan nila kung paano ba susuwagin ang mga Duterte.
Imbis na mag-focus nga ang kasalukuyang administrasyon, imbis na mag-focus ang gobyerno sa mga nangyayari sa palipaligid na bumabalik na naman ang dating gawain ng mga masasamang loob. Doon sila nakafocus kung paano pabagsakin ang isang tao. Mga kabayan sa Pilipinas, no, kakaiba, no? Pag naging presidente ka, pag nag-i-exit ka na, tinig ka na presidente, yung papalit sa'yo na pinuno at yung ibang mga aliporis niya, pag-aaralan nila no, kung paano ka ipakulong. Hindi mo pwedeng umexit na lang isang presidente natin nang walang ano sa kanya, walang pumupukpok, o walang sumasalaksak sa kanya sa patalikod. Ganun eh. Pagpalis na siya, tapos alam nila na itong ano na to, tao na to, itong pinuno na to is naging mabuti, hanapan nila ng butas. Lahat ng presidente halos magsimula kay Erap, nagsimula talaga to kay Erap, hanggang kay Aquino, hanggang ngayon kay Duterte. Tuwing nag-i-exit, hinahanapan lagi ng butas. Oh, tapos sasabihin very corrupt ang administrasyon Duterte. Tapos sasabihin na mga ganito, ganyan, yung mga confidential funds na naman. Sino ba talaga ang totoong corrupt? Nung panahon ni Aquino, nung panahon ng Yolanda, sabihin na natin yung Yolanda, maraming mga bansa ang tumulong sa Pilipinas. Maraming nagbigay ng donasyon, nag-abot ng cash, at iba pang mga pagkain. Subalit ang ginawa ng panahon ni Aquino, administrasyong Aquino, ay itinago nila yung mga relief goods hanggang sa mapanis natin ibinigay nga sa mga taong bayan na nasalanta ng bagyo. At ang ito pa pinaka-worst, di ba marami tayong perang natanggap mula sa iba't ibang bansa. Ang nangyari niyan, wala. Nagpatayo ng mga CR na walang pagitan. Naalala niyo yon? Ito pa yung mga bahay na sobrang weak. Administrasyong Aquino noong mga panahon na yon, Bagyong Sindong noong mga panahon na yon. Pero nung kay Duterte, never niya pinakialaman yung pera ng PhilHealth. Kahit walang pondo, walang emergency fund PhilHealth, yung panahon ng COVID, never niya pinakialaman yon. Tapos ngayon salaksakan ng paanuhan ng sa confidential funds. Sa PhilHealth nga, ni Rizal Tiveros, walang maipakita. Samantalang, yung kay Sara Duterte, yung mga project niya, may nakita akong video kung paano niya i-distribute, paano siya tumulong nga sa iba, kung paano niya tinutulungan ng mga kababayan natin na hindi na kailangan pa na ipakita sa media. Pero yun, palagi nilang pinaano, di ba? Palagi nilang sinasabi na walang kinurap. Ano naman yung ginagawa ng PhilHealth? Pansin ko lang din, no? Ang OVP palagi, ang Vice President palagi ang kanilang tinitira. Dahil alam nila pag si Sara Duterte tumakbo ng presidente, wala na. Talo sila. Ang talino din nila, no? Pinilit nila si Sara Duterte na tumakbo ng VP para lang manalo sila. Pero nung nanalo na sila, na sila sa pwesto, nagtraidoran na sila. Tinraidor na nila ang mga Duterte na siyang nagpabalik sa kanila sa kapangyarihan. Oh my goodness, grabe naman yun. Where is the utang na loob? O sabihin na natin walang utang na loob, hindi utang na loob yun. Pero, yung gamitin nyo yung isang malakas na pangalan para lang maibalik yung pangalan nyo at mag-ano kayo sa karoon ng posisyon, tapos biglan yung sisiraan, hindi na yung makatarungan. Tapos sasabihin nyo, corrupt. Sino ba talaga ang totoong corrupt? Matanong kayo, sino totoong corrupt na administrasyon dumaan? Para sa akin, ang pinaka-the best, hindi lang sa akin, kundi marami pa, na dumating na presidente talaga, ay si Rodrigo Duterte. Ngayon, itong mga nagdaan, wala. Ewan ko lang kay Gloria Macapagal-Arroyo kasi salute din ako sa babaeng yun. So, yun. Wala akong nakitang pagbabago. Sa aming mga OFW palit na lang nakita kong pagbabago. Pero, kung pagbabago man lang sa iba, yung mga nagsibalikan na sila, nagsianuhan na sila. Kasi imbis na mag-focus tayo sa problema nga, mag-focus tayo sa problema ng bansa natin. Nagpo-focus ang administrasyon natin pang kongresista nga. Dito nga kung paano pabagsakin si VP at paano pabagsakin ang mga Duterte. Dahil sobrang threatened na sila. Isa lang naman yan, threatened sila na makuha ulit ng mga Duterte ang posisyon ng pinakamataas na opisyal ng Pilipinas.
So, imbis na mag-focus sa mga nangyayari sa paligid na bumabalik naman, doon sila nag-focus sa isang pamilya kung paano sila pababagsakin. Hay nako talaga. Ito talaga sabi nila piliin mo ang Pilipinas. Kaya minsan yung ibang OFW, nananatili na lang dito sa abroad dahil ayaw nilang piliin ang Pilipinas. So, yun lang opinion ko, hindi ko na talaga maintindihan. Imbis na mag-focus tayo sa nangyayari sa bansa natin, nagpo-focus ang mga kongresista na ibinoto natin na bakit pa ba ibinoto ng mga taong bayan ng mga ganyang kongresista sa pagsira sa pamilyang minsan nang naging pamilya ng minsan nang nagparamdam sa atin ng pagbabago ng Pilipinas. Ngayon, anong pagbabago? Yung iba, nahihirapan na kasi sobrang mahal ng bigas. O magdusa tayong lahat sa Siyempre, hindi ko sabihin kasali ako, hindi naman ako nakaboto nung nakaraang eleksyon. Buti na lang talaga hindi ako nakaboto dahil kung hindi, isa rin ako sa magsisisi na kung bakit ibinoto ko yung taong yun. So, lesson learned na to. Tagal pa naman ng bagong eleksyon, matagal pa tayo makabawi. Di ba, uso sa ating mga Pinoy magtiis. So lang masasabi ko sa mga iba dyan na sobrang solid kuno, united. Ngayon, solid na talaga magtiis tayong lahat hanggang 2028. Yun lang. Thank you.